Nagkaisa ang 5 munisipalidad sa Lanao del Sur upang formal na ilunsad ang Sebangan-Unayan Development Council o SUDC noong April 20, 2026. Isang kolaboratibong alyansa na naglalayong palakasin ang pamamahala, pagbutihin ang paghahatid ng serbisyo at isulong ang magkakatulad na layunin na kaunlaran sa buong Sebangan-Unayan. Ang buong detalye sa report ni Nurjana Malawi. Pinagbubuklod ng konseho ang mga bayan ng Butig, Lambaka-Unayan, Lambayanagi, Lambatan at Sultan Dumalundong sa iisang adhikain para sa pagpapanatili ng kaunlaran, inklusibong paglago at kooperasyon sa pagitan ng mga munisipalidad. We have organized ourselves into one. If we have something to ask any different agencies, we are 5. We will be given because I think we will be given priority because we are in group. Yes. Binigyang diin ni Butig Mayor Bin Khalifa Pansar, tagapangulo ng SUDC Steering Committee, na marami sa mga hamon ng rehiyon ay nangangailangan ng magkakaugnay na solusyon na lampas sa hangganan ng bawat bayan. Rahmatullahi wa barakatuh. I am Mayor Bin Khalifa Lokman Pansar of the Municipality of Butig, and I currently serve as the chair of the SUDC Steering Committee. So basically the SUDC is it was born out of the recognition of a simple but very powerful realization that we are stronger together, and it focuses on the fact that most of our problems, most of the challenges that we face, whether it be on peace and order, on economic development, etc., they do not respect municipal boundaries. So this is a platform that we could share resources and for joint planning and active coordination. Inilarawan naman ng keynote speaker na si Mel Senen Sarmiento, chairperson ng Galing Pook Foundation, na ngayon ay siyang bagong Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, ang inisyatiba bilang isang konkretong hakbang tungo sa pinaigting na ugnayan ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, ang sama-samang pagkilos ng mga local government unit upang mapabilis ang paglago at mapabuti ang buhay ng mamamayan ay alinsunod sa Article 10, Section 13 ng Konstitusyon na nagtataguyod ng pagsasama-sama, konsolidasyon at koordinasyon ng mga pagsisikap, serbisyo at yaman ng mga lokal na pamahalaan para sa kapakinabangan ng lahat. Ayon din ito sa itinakda ng batas sa ilalim ng RA 7160 at Bangsamoro Local Governance Code. Sa mensaheng ipinarating ni Bangsamoro Attorney General Attorney Bantuas Lucman, binigyang diin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang SUDC bilang isang modelo ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, bilang punong ministro, ipinarating niya na ang pamahalaang Bangsamoro ay nananatiling matatag sa pagsuporta ng mga makabuluhang inisyatiba tulad nito. Mga inisyatibang nagpapalalim ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, nagpapatibay ng kapayapaan, nangangalaga sa ating mga pagkakakilanlan at nagsusulong ng makatarungan, inklusibo at pangmatagalang kaunlaran sa ating rehiyon. Matapos ang paglulunsad, magsasagawa ang mga kasapi ng SUDC ng isang Master Plan Development Workshop upang itakda ang estratehikong direksyon ng konseho na tutuon sa community-based sustainable development, paglago ng ekonomiya at disaster risk reduction and management. Isasagawa ang workshop sa tulong ng mga development partner kabilang ang Galing Pook Foundation, the Asia Foundation at Arise Philippines. Sa pagkakatatag nito, inaasahang magsisilbing plataporma ang SUDC para sa tuloy-tuloy na pagtutulungan, pag-aayon ng mga yaman at pulisiya ng mga munisipalidad upang matugunan ang magkakatulad na hamon at makapaghatid ng mas epesyente at inklusibong pamamahala para sa mga komunidad sa rehiyon ng Sebangan-Unayan. Mula dito sa Lanao del Sur, Nurjana Malawi, BIO News.